Ang pag-aaral po sa pagkaministro sa Iglesia ni Manalo ay meron pong bayad. Ang eskwelahan ni Manalo ang isa sa mga kurso. Yun tinatawag nilang BEM, Bachelor Evangelical Ministry. Meron pong tuition fee. Subalit ang pag-aaral po sa pagkaministro na may bayad kay Manalo, exclusive lamang po na ipinaalam sa mga miyembro. Ayaw po nilang ituro, ilantad sa labas ng kanilang reliyon na may bayad ang pag-aaral sa pagkaministro. Nagsimula po na meron pong bayad noong 1980. Noong po kasing nagsimula ang Iglesia ni Manalo na sinasabi ko noong 1914. 1980 nagkaroon po ng bayad sa makatwid. 1914 to 1980 wala pong bayad. Bakit? No. Wala pong bayad. Simula po may bayad ang pag-aaral sa pagkaministro kay Manalo noong 1980. Yun ang tinatawag na BEM, Bachelor Evangelical Ministry. Subalit ito po pag-aaral na ito na may bayad, ayaw po nilang ituro sa labas ng kanilang sekta. Ayaw po nilang gamitin ng Net 25 na may bayad. Ang pag-aaral, ibig sabihin, ayaw nilang gamitin ng Net 25 para sabihin, ihahayag, ipakilala na may bayad ang pag-aaral sa pagkaministro. Bakit ko alam? Dati po akong miyembro o dati akong kaanib sa ipinakikilala kong Iglesia ni Manalo. Kusa lamang po akong umalis o tumiwalag noong Mayo 1995. Ako po ay diyan ipinanganak sa iglesia na aking ipinakikilalang Iglesia ni Manalo. Naisipan ko pong mag-aral noong 1986 sa tinatawag na EBCO. Ang unang tawag po sa pag-aaral sa pagkaministro, klase. Doon sa klase, doon tinuturuan yung mga gustong magministro. Noong 1974, nagkaroon po ng EBCO. Ang salitang EBCO, Evangelical College. 1974. Noong 1980, nagkaroon po ng BEM Bachelor Evangelical Ministry. Pagdating po ng 1980, dalawa yung nagsimula noong 1974. Pagdating ng 1980, dalawa po yung pag-aaral. EBCO at saka BEM. Pagdating po noong 1986, inabolish yung EBCO. Inalis yung EBCO. Pinagsama o ibig sabihin yung mga nagsisipag-aral ng EBCO, dadalhin na po sa BEM. Para iisang pag-aaral na lang. Naisipan ko pong mag-aral noong 1985. Natapos ko po yung isang taon. Pagdating po nung second year, noong September 1986, meron pong dumating na desisyon si Manalo na yung mga nagsisipag-aral ng EBCO dadalhin na sa BEM. Subalit ang pag-aaral po ng BEM may bayad. Hindi po kaya ng aking mga magulang na papag-aralin ako. Pero may desisyon si Manalo na kumuha ng sponsor
Ang terminong sponsor po, ang pagkaunawa ko, taga-bayan. Dahil mahina po yung ulo ko, di po ako pwedeng kumuha. Kaya napatigil po ako sa pag-aaral. Kaya hindi po ako nakapagpatuloy. Ngayon po nung 1988, noong 1988 po, sumulat ako kay Peranio G. Manalo at saka kay Vivencio Pineda. Ginamitan ko po sila ng Mateo 18:18. Sa dating salin, tinanggap mo na walang bayad, magbigay ka na walang bayad. Sa bagong Biblia, o sa magandang balita Biblia, yamang tumanggap ka na walang bayad, magbigay ka na walang bayad. Ginamitan ko po sila ng Mateo 10:8. Nakarating po ako sa opisina. Pero bago po ako nakarating ng opisina ni Vivencio Pineda, nagkausap muna kami nung district minister. Noong 1988, ang district minister po ng Tarlac ay si Ricardo Zarate. Dahil nakarating po yung sulat ko kay Vivencio Pineda, si Vivencio Pineda tumawag ng Tarlac. Nung tumawag ng Tarlac, ang nakausap niya ay si Ricardo Zarate. Si Ricardo Zarate, tinawagan niya ako. Pinapunta sa kanyang opisina. Kaya nung magkaharap kami ni Ricardo Zarate, tinanong niya kung anong dahilan. Sabi ko, nakapagtanong po ako. Bakit hindi ka na lang sa akin nagtanong? Doktor, abogado, nasasagot ko ang mga tanong nila. Nasabi ko, hindi niyo po kayang sagutin ang aking mga tanong. Ano? Dati po kasi ang pag-aaral sa pagkaministro ay walang bayad. Ngayon po nagkaroon ng bayad. Wala! Meron po. Wala! Meron po. O sige, sabi niya, pumaroon ka kay Vivencio Pineda. Kung anong sagot nila, yun ang sagot ko. Nagkaharap po kami ni Vivencio Pineda sa kanyang opisina noong 1988. Ginamitan po nila ako ng Biblia. Mateo 18:18. Pakinggan po ninyo kung anong nakalagay rito. Narito po ang nakasulat. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa, ay ipagbabawal sa langit. At anumang ipahintulot ninyo sa lupa, ay ipahihintulot sa langit. Yan ang dahilan, kapatid, kung bakit nakapagpasya ang kapatid na Peranio G. Manalo. Pwede po ba akong magtanong, kapatid? Harapan, ha? Ang pasya ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, 10:8, tinanggap mong walang bayad. Magbigay ka ng walang bayad. Ang pasya ng kapatid na Peranio, may bayad. Sino po susundin ko? Ang pagiging iglesia ni Kristo po yung pagsunod kay Kristo. Hindi po yung pagsunod kay Manalo, kay kapatid na Peranio. Sino susundin ko? Hindi makasagot eh. Sige, sabi niya, ano ba problema mo? Sabi niya, tinawagan niya yung sekretary. Yung sekretary po, ang sabi niya, ang problema po niya, NCA. O, sige, sabi niya, kung pumasa ka sa NCA, dali mo rito, akong bahala sa pag-aaral mo. Kumbaga, tumanim sa isip ko na siyang bahala sa pag-aaral ko. Nakapasa po ako ng NCA. Noong 1989, pumunta ako. Pagkatapos na dumating yung resulta ng NCA, dinala ko kay Vivencio Pineda. Ang totoo po na nang kasama ko nung pumunta kami, yung kapatid ko na si Rita. Kaya nagkaharap-harap po kami.
doon sa opisina ni Vivencio Pineda. In-enroll na ako ni Vivencio Pineda. Tinawagan niya ang kanyang sekretary. Sinisingil ngayon ako ng tuition fee. May git na 1,000 yun eh. Eh tinanong ko yung, ang sabi ng kapatid na Vivencio, siyang bahala sa pag-aaral ko. Eh sabi niya, pumunta ka uli sa opisina, balikan mo si kapatid na Vivencio. Binalikan ko. Kapatid, sabi ko, bakit ako magbabayad? Sabi mo, ikaw ang bahala. Ang sabi niya yung iba nga nagja-janitor para may ibayad. Pwede po ba ako magtanong, kapatid? Sabi ko, oo. Sabi niya. Sino may-ari ng eskwelahang ito? Ang iglesia. Hindi ba ako kasamang may-ari? Paano ka nabubuhay? Ibig sabihin kaya ka nga nabubuhay dahil binibigyan ka ng tulong. Yung tulong mula sa abuloy, sa donation. Bakit hindi ka pa pwedeng magturo ng libre? Sabi ko sa ibang eskwelahan, kaya ako mag-aaral, hindi namin pag-aaral yun. Kaya babayad ako. Pero sa aming kinikilalang pag-aaral, hindi ako babayad. Kaya umalis na lang ako. Hindi na ako nagpaalam, naalis na ako. Umalis na lang. Kaya, noong 1989, sumapit po yung binaliwala ko na lang. Noong pong 1994, September 5, September 5 nakarating po ako ng Maynila. Gumawa po ako ng sulat ng September 6. Nung gumawa akong sulat, nasa Maynila na ako. Nasa Kagitingan Street, Tondo, Maynila. Pinadala ko kay Peranji Manalo. Nung ipinadala ko, nabasa o ibig sabihin, nakarating, pinahanap po nila ako. Hanggang sa tumawag po sila doon sa pastor ng Tondo, Maynila, sa Mariones. Nung pong yung pastor doon, meron siyang tinawagan na diakono. Yung diakono na yun, malapit sa kanila. Sa Kagitingan Street. Tinanong niya si Ate Deng, meron po bang nakatira diyan na Renato Pasugin? Sabi niya, meron po. Kinausap ako. Pumunta po kayo sa opisina ng pastor. Pinatatawag po kayo. Kaya nung makarating po ako sa opisina ng pastor, tinanong ako, bakit ka pinatatawag? Sabi niya. Ako po ay nagtanong. Kasi po dati ang pag-aaral sa pagkaministro ay walang bayad. Sa ngayon, meron. Wala! Sabi niya. Nakita po ninyo yung si Ricardo Zarate. Bakit ko alam? Sila alam din naman nila. Pero hindi po nila sasabihin may bayad. May tuition fee. Sige, sabi niya, pumunta ka sa, pinatatawag ka ng sentral. Pumunta ka. Nung pumunta ako, nabigla ako sa opisina ni Vivencio Pineda. Bakit? Meron siyang 7 kasama na ministro. Yung pong 5 magja-judge. Yung pong mga ministrong yun, yung 8, mga tagapagturo po ng BEM Bachelor Evangelical Ministry. Ngayon po yung tagapagturo, yung mga tagapagturong yun, yung 5 magja-judge. Yung isa magbabasa ng Biblia. Yung isa na taga-Tarlac na si Jacob, nasa likod ko. Ang sabi ni Vivencio Pineda, etong dahilan kanyang kapatid kung bakit nagkaroon ng bayan. Ginamitan po ako ng Kawikaan. Narito po ang ating matutunghayan sa Kawikaan 4:7. Kapatid, itong dahilan kung bakit nakapagpasyang kapatid na Iran, G. Manalo may bayan. 4:7. Unahin mo sa lahat
pagtuklas ng kaalaman. Ito'y pilitin mong mata mo kahit gaano kamahal. Ito po ang ginamit na talata ni Bebesyo Pineda na binasa ng isang ministro. Ngayon, pwede po ba akong, pagkatapos niyang binasa, nagtanong ako, pwede po ba akong magtanong at magsalita, kapatid? So, sabi niya. Nung sabihin niya yun, nagtanong po ako. Sabi ko, yung binasa ng kapatid na yan ay ukol sa karunungang panlaman. Kahit sa eskwelahan, ay pwedeng kunin. Dahil ang gumamit, o dahil sila magdidesisyon kung magpapaupi sila o hindi. Pero kapag ka ang Diyos ang magbibigay ng kanyang karunungan, may bayad po ba? Pakibasa ang unang Korinto 2:12 hanggang 13. Ang sabi ni Bebesyo, huwag mo nang basahin, hindi na bayad. Hindi na bayad, Google. Kaya nung tanungin ko si Bebesyo Pineda, saan magmumula yung Google? Hindi na raw bayad, Google. Pero kung papansinin natin, nagkaharap kami noong 1994. Nag-start na may bayad 1980. Pinalitan ni Bebesyo Pineda, 14 years nang niloloko iglesia. Dahil nagsimula noong 1980. Ngayon, nagdesisyon si Bebesyo Pineda, hindi na raw bayad, Google. Nung sinabi niya na hindi na bayad, Google. Saan magmumula po yung Google? Mula sa bayad, mula sa buloy. Hindi makasagot eh. Pero mas maganda po, babasahin ko po yung, bakit, di ba, sinabi ko, pwede po bang pakibasa ang unang Korinto 2:12 hanggang 13? Idiin mo yung sinabi ni Apostol Pablo na walang bayad. Ang pagbibigay po ng karunungan ng Diyos, walang bayad. Babasahin ko po sa inyo. Ganito po ang mababasa sa dating salin. Unang Korinto 12 hanggang 13. Ngunit ating tinanggap, hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu mula sa Diyos, upang ating mapagkilala ang mga bagay na sa atin ay ibinigay na walang bayad ng Diyos, na ang mga bagay na ito ay ating namang sinasalita. Hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan tao, kundi sa itinuturo ng Espiritu, na iniwawangis natin ang mga bagay na ayon sa Espiritu, sa balitang ayon sa Espiritu. Bakit tayo basahin? Dahil po kasi ang pagbibigay ng Diyos ng karunungan, wala pong bayad. Ibinibigay ng Diyos ng kanyang karunungan, walang bayad. Kaya sinabihan ko si Bebesyo Pineda. Saan kukunin yung Google? Mula sa bayad o mula sa abuloy? Hindi makasagot eh. Kaya nung sabihin niyang hindi na bayad Google, 14 years na niloloko. Kasi po yung Google, liliwanagin natin, gagasusin. Expenses sa salitang English. Saan nila kukunin? Sa bayad o sa abuloy? Hindi makasagot si Bebesyo Pineda. Kaya umiyak po ako noon sa harap nila. Ang sabi ng 5 na magja-judge, may katwiran ng bata. Kaya umalis na lang ako. Umuwi na, ibig sabihin, binaliwala ko na lang. Nakaalis po ako ng Pilipinas noong October 8, 1994. Nakarating po ako ng October 7, 1994. Nakarating po ako ng Milan, Italy, noong October 8, 1994. Kaya po nung
Dahil nang nakarating ako, 1995. Kaya nung dumating ako nung 1994 dito, October 8, hanggang 1995, May, iglesia ako ni Manalo. Kaya nung 1995 May, nag-declare na ako na hindi na ako sasamba. Titiwalag na ako sa iglesia. Ang hindi ko ba nasasabi pala, anong dahilan, anong tanong? Ginamitan ko po sila kasi ng Mateo, naalala ko na. Yung sulat ko noong 1994, September 6, o yung ipinadala ko, ginamitan ko kasi sila ng Mateo, ng Isaiah 24:15-16, manggagawang taksil. Doon ko tinawag na manggagawang taksil si Pirangi Manalo at ng kanyang mga ministro. Kaya nabigla sila eh. Kaya nung makarating ako dito, nagpusa akong umalis, tumiwalag sa iglesia. Kaya kayo, tinatanong ko kayo, sino man pong nakakapanood nito. Kung totoo naman na may bayad o may tuition fee ang pag-aaral sa pagkaministro sa iglesia ni Manalo, inihahayag ko, inilalantad ko, masama po ba? At kaya ko naman tindigan. Umaharap ako kahit kanino, naghahamon ako kahit kanino, para ipakilala na may bayad. Eh bakit? Ayaw po kasing ituro ni Manalo at ang kanyang mga ministro sa labas ng kanyang iglesia na may bayad ang pag-aaral sa pagkaministro. Bakit nagiging masama po yun? Ang babasahin ko po sa inyo, aklat po ng 1. Kapitulo 10, talatang 12-13. Pakinggan po ninyo kung anong nakalagay rito sa 10:12. Aklat po ng 1, magandang balita, Biblia po. Ang upahan ay tumatakas kapag nakikitang dumarating ang asong gubat. Iniiwan niya mga tupa, palibhas ay hindi siya pastol at hindi kanyang mga tupa, kaya't sinisila ng asong gubat ang mga ito at pinangangalat. Tumatakas siya, palibhas ay hupan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ang nagtuturo dito ay si Kristo. Ipinakikilala niya na ang upahan o yung nagpapaupa ay walang malasakit sa tupa. Hindi tunay na pastor, hindi tunay na tagapagturo. Sino pong gumagawa ngayon nitong pagpapaupa? Ay si Manalo. Kaya nasa inyo ng tuition fee. Pero hindi niya ipinakikilala. Ang bukang bibig kasi po nila, mga pasya ng pangangasiwa kung bakit nila ginagawa. Hindi po nila nililiwanag. Si Manalo po kasi, nagbuo siya ng tinatawag na church administration. Ganito po ang ating matutunghayan sa isang pasugo. Dito po sa pasugong ito po yung pasugo. Ganito po ang ating matutunghayan. Ang pasugong ito is January hanggang February 1991, volume 43, number 1. Sa page 8 po. Unity with the Church Administration by Pelham Fuentes. In no way should these administrative rules of the Church contradict the doctrines of Holy Scripture, lest the very purpose of commissioning the church administration would have been defeated. Si Manalo po, nagbuo po siya ng church administration. Ang layunin, gumawa po ng administrative rules. Pero dito, ipinakikilala nila na hindi kontradict ng Biblia. %90% po kasi ang bukang bibig ng iglesia ni mga pasya.
Iba po yung administrative rules. Tatandaan po natin. At saka yung pasya. Ang pasya sa English po, decision. Hindi po administrative rules. Majority, ang bukang bibig ng iglesia, mga pasya ng pangangasiwa. Kaya ginagawa nila ang isang bagay. Kaya kapag marunong po tayo, matalino, saan nagmula yung pasya o desisyon? Doon palang lilitaw yung administrative rules. Dahil si Manalo, nagtatag siya ng church administration, mga tao po yan. Yung church administration, mga tao. Anong basihan? Yes, 12:13. Kaya dapat, tatanungin natin, magdidesisyon si Manalo, saan siya kukuha ng basihan? Anong basihan niya? Wala po kasi nagtatanong ng ganun eh. Wala pong nagtatanong ng ganyan. Kapag sinuri natin, ipinahayag ni Kristo, ang upahan ay hindi tunay na pastor o tagapagturo. Manapayan ay walang malasakit sa lupa. Si Manalo po kasi, nabibigyan na siya ng 4 na beses. 3 sa araw ng linggo, pero Webes. Kay Manalo hindi pa sapat na tumatanggap siya ng tulong. Kailangan niyang kumita ng bayad. Sa mga tuwid, igigisa niya sa sariling mantika mga kanin. Yun po ang dahilan. Kasi Manalo, hindi siya magtuturo ng libre sa pamamagitan ng Bachelor Evangelical Ministry. Ibig sabihin, yung nagpapakain kay Manalo o nagpapakain sa mga ministro, yung nagpapakain, hindi nila tuturuan ng libre sa pamamagitan ng Bachelor Evangelical Ministry. Walang kapatid bakit? Umaasa ka lang sa binibigyan ka na, kumakain ka na, nabubuhay ka na ng maayos sa mga donation. Bakit ayaw mo pa magturo ng libre? Sa mga si Manalo, hindi po sapat sa kanya ang voluntary contribution. Kaya hindi siya pwedeng magturo ng sabihan Bachelor Evangelical Ministry na may bayan. Sa tunay na iglesia ni Kristo po, liliwanagin natin ano. Sa tunay na iglesia ni Kristo, si Kristo ang ulo. Ito po yung katawan. Yun ang tinatawag na iglesia as a follower. Dito po sa follower o disciple, wala pong magsasabi, kami mga church administration para gagawa kami ng administrative rules. Wala. As a follower. Yung ulo sa tunay na iglesia ni Kristo, kanino turo yung itinuturo niya? Nagmula ba sa kanya? Ang babasahin ko po sa inyo, ang bagong ang Biblia. Pasinin po ninyo, mababasa dito sa 1, Kapitulo, di ako magkamali, 7:16. Pasinin po ninyo, 7:16. Sinagot sila ni Jesus, ang turo ko ay hindi akin, kundi sa Kanya na nagsugo sa akin. Ang tunay na may-ari sa tunay na iglesia ni Kristo ay si Kristo. Si Kristo, hindi Kanya ang turo. Kanino nagmula? Sa Diyos. Itong iglesia ni Manalo, saan nagmula yung turo? Doon sa tinatawag na church administration, na gumawa sila ng administrative rules. Manapa yung ginawang administrative rules itinuro na nga ni Kristo na hindi tunay na pastor ang nagpapaupa ba? Kailangan niyang kumita. Pero hindi nila ipinakikilala, yun ang pinagbasihan. Kaya inilalantad ko. Kaya anong sabi ng Diyos sa kanila? Babasahin ko po sa inyo ang Biblia. Isaiah 24:15-16. Pakinggan po ninyo kung anong nakalagay rito. 24:15-16. Kahit luwalhatin ninyo ang Panginoon sa silanganan, sa makatwidbagay ang pangalan ng Panginoon ng Diyos ng Israel sa mga pulo ng dagat. Mula sa kadulo-dulong bahagi ng lupa'y nakarinig kami ng mga awit, kaluwalhatian sa matuwid. Ngunit aking sinabi, namamatay ako, namamahit ako sa aba ko, ang mga manggagawang taksil ay nagsisigaw ang may kataksilan. Oo, ang mga manggagawang taksil ay nagsisigawa na may lubang kataksilan.
Sino po ang katuparan ng Isaias 24:15-16? Itong binasa kong ito, sino pong katuparan? Sino pong nagpapatotoo na sila ang katuparan? Babasahin ko sa inyo ang isang pasugo. Ito po. Kung sino po ang katuparan ng aking binasa. Dito po sa pasugong ito, baka sasabihin po nila, fake itong aking pasugong. Ito po yung pasugong. Issue noong July 2003, volume 55, number 7, sa pahina 16 po. Bilang mga lingkod ng Diyos sa mga huling araw na ito, batid natin na ang pangunahing tungkulin natin na siya ay paglingkuran at sambahin. Sa katunayan, nakasahad sa hulang nagpapatotoo sa ating kahalan na itong layon ng Diyos pagtawag niya sa atin, sinabi ni Propeta Isaias, kahit walatin ninyong Panginoon sa silangan, sa makatibagay ang pangalan ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, sa mga pulo ng dagat. Mula sa kadulo-duluang bahagi ng lupa ay nakarinig kami ng mga awit, kalwalhatian sa matwid. Sino pong katuparan ng Isaias 24:15-16 sila? Kaya lang dito sa pagtuturo nila rito sa pasugo, kulang. Ano yung hindi nila binasa sa 16? Ngunit aking sinabi na namamayat ako sa aba ko, ang mga manggagawang taksil ay nagsisigawang may kataksilan. Oo, ang mga manggagawang taksil ay nagsisigawa na mikot. Napakaganda ng kapilya. May silbi ba sa harap ng Diyos ang kanilang pagsambang isinasagawa? Wala. Pinagbuhusan nila ng pera, yaman. Bakit? Ang sabi ng Diyos, manggagawang taksil. Paano sila naging taksil? Ang lupa naman ay nadumhan sa ilalim na nandoon sapagkat kanilang sinalangsang ang kautusan. Binago ang alituntunin, sinira ang walang hanggang tipan. Kaya po si Manalo, hindi siya, ito po, na dati ang paniniwala po ng Iglesia ni Manalo, God rules forever. Kung papalitan po nila ng church administrative rules, dapat hindi na nilang nilagyan ng forever. Ito po. Dapat God rules. Pagkatapos ng God rules, papalitan namin ng administrative rules. Ako, magpapakilala akong executive minister para makagawa kami ng administrative rules. Dapat ganun. Kaya sabi ng Diyos, binago nila ang aking alituntunin, sinira ang walang hanggang tipan. Tatandaan po natin, kailan nagsimula po na may bayad ang pag-aaral sa pagkaministro? 1980. Ito po ang tinatawag ng BEM Bachelor Evangelical Ministry. Sino pong nagpapatunay na sila ang katuparan ng Isaias 24:15-16? Si Manalo. Sa pamagitan ng kanyang pasugo. Wala pong alinlangan. Pero bakit inilalantad natin para magkaroon po ng kaalaman ang iba? Kung anong ginagawa ni Manalo sa kanyang iglesia. Ituturo ko po sa inyo libre. Wala pong bayad. Ngayon, ang aking ginagawa bang ito, kaya kong tindigan ng harapan sa mga ministro ni Manalo? Nakahanda po ako. Kaya po ako nagpapakilala sa tunay na pangalan. Hindi po ako nagtatago sa alias. Ang isa sa mga aral po ng demonyo, o isa sa mga hindi dapat makita, ay yung pagkita ng bayad. Dahil ang tunay na Iglesia ni Cristo, batay sa pagtuturo ni Manalo, ganito po ang ating matutunghayan sa isang pasugo, magazine.
kung anong patutuo nila. Yung katangian ng tunay na Iglesia ni Cristo at ikukumpara natin sa Iglesia ni Manalo. Pero sino magtuturo? Si Manalo mismo. Ito po yung pasugo. Babasahin ko po sa inyo. Dito po sa pasugo, mas maganda po, babanggitin ko po yung Volume 46, number 5, May 1994. Ito po yung pinakatakip. Sa page 17. Ang title po nito, How Expensive is the Way to the Catholic Heaven? Random note. The Christians, God's people, in the latter times, are admonished to give as much as their heart can cheerfully give, for God loves a cheerful giver. Luke chapter 10, verse 7. State that the laborer is worthy of his hire, but state in whole, it shall consist of food and drink. When he goes on missionary journey, there is absolutely nothing in the Bible that specifies fees for specific religious services. Ulitin ko po. There is absolutely nothing in the Bible that specifies fees for specific religious services. Batay po sa kanila, ang tunay na Iglesia ni Cristo, hindi po kikita ng bayan. Specifies fees. Yun po ang katangian ng tunay na Iglesia ni Cristo, na hindi katangian ni Manalo. Si Manalo, kumikita po siya ng bayad sa pagitan ng pagtuturo o ginawa niyang kurso kung tawagin Bachelor Evangelical Ministry. Si Manalo po, kahit nag-aral na yung mga ministro niya na may bayad, hindi po nila ituturo nag-aral sila na may bayad. Dahil si Manalo, meron po siyang tinatawag na pandoktrina. Kung ano po yung turo rito sa pandoktrina, ayun lang po ang ituturo nila. Halimbawa, yung ministro nag-aral na may bayad, hindi niya ituturo sa labas ng kanilang reliyon. O ako, sa aking pag-aaral, may bayad. O nagbayad ako. Kung hindi man ako ang nagbayad, yung sponsor. Wala akong magtuturo ng gano'n. Ang ituturo lang nila na ang source of income ng Iglesia ni Manalo, voluntary contribution, pandoktrina 19. Kaya anong ginagawa ko? Inilalantad ko para magkaroon po kayo ng kaalaman at makapagtanong kayo sa kanila. Para magkaroon po kayo ng pagsusuri. Unang 1:4 na inyong subukin. Kaya si Manalo po, tuwiran o lantaran. Sa kabila ng sinabi ni Kristo, hindi tunay na pastor, paano siya kikita ng bayad? Ang nagpapaupa. Sabi ni Kristo, hindi tunay na pastor ang nagpapaupa. Paano siya kikita ng bayad? Sa makatid si Manalo, hindi sapat sa kanya ang voluntary contribution na 4 na beses na isang linggo. Kaya magtuturo siya na may bayad sa pamagitan ng BEM, Bachelor Evangelical Ministry. Yan po ang dahilan kung bakit ako kusang umalis sa Iglesia ni Manalo. Hindi mo naman pwedeng sabihin na lihim yan. Alam naman ng mga kaanib na may bayad, na may tuition fee. Pero hindi nga alam nila ilalantad sa labas ng kanilang reliyon. Ngayon, ginagawa ko, inilalantad ko sa labas. Kaya ako nagtuturo ngayon ng live, public. Hindi po private, hindi po exclusive lang sa, hindi po. Nagtuturo tayo public. Ano man ang inyong reliyon, kung mapapanood mo to, makikita mo. Bakit hindi gamitin ng Net 25 para ituro na may bayad ang kursong BEM Bachelor Evangelical Ministry? Ito po ang isa sa mga lihim ni Manalo. Kaya, inilalantad natin ang lihim na ito. Nasasaktan siya. Bakit? Kasi ginawa niyang mangmang ang kanyang mga ministro.
Ginawa niyang mangmang ang kanyang mga ministro. Sino ngayon ang magbibigay ng proteksyon sa kanya? Yung gobyerno. Sa ngayon po, nakita ko, napapahiya si Manalo sa gobyerno. Kaya ngayon, lagi tayong nag-live para makita ninyo kung papaano naging manggagawang taksil sila. Ayaw nilang sumunod doon sa utos ng Diyos, sa mga pasya na nagmula sa Diyos. O yung mga utos na itinuturo ni Kristo. Turo ba? Turo ni Kristo na. Ipinakikilala na nga niya. Dapat huwag mo nang gawin. Si Manalo ba nagbabasa ng Biblia? Hindi. Kung nagbabasa man, bakit niya susundin? Pero dahil walang sumasalungat sa kanya, amen at opo na lang. Ito po ang aking naipaglingkod kung bakit ako kusang umalis, kusang tumiwalag sa iglesia ni Manalo. Si Manalo, hindi makapagturo ng libre sa kabila na siya'y umaasa, binibigyan ng donasyon. Kailangan pa rin niyang kumita ng bayan. Kumbaga, igigisa niya sa sariling mantika ang kanyang mga kaanin. Yan po hindi malasakit yun, kundi yun ay panggugulang. Ang banggit, walang malasakit. Banggit dun sa... Marami pong salamat sa inyo.